Magandang araw mga lods. Ngayon may panibago na naman tayong itatopic. Let it hang, hang. Okay, magandang araw mga lods. Ngayon may bago na naman tayong itatopic. Kaya nang sabi ko nung nakaraan nating vlog na tatopic natin yung spangle mga lods. Tatopic natin kasi dati yung napag-aralan natin yung dominant page mga lods. Alam na natin yung normal, yung opaline, kung anong diferensya nun. Tapos napunta tayo sa dominant page na single factor at saka double factor mga lods. So ngayon mga lods, dadako tayo dun sa tema natin na mga lods, yung sinabi ko nga karaan na pupunta na tayo dun sa dun sa spangle mga lods. Kumbaga aangat na tayo ng konti mga lods. Sana may natututunan kayong sa pinag-aaralan natin pagtuklas natin mga lods. Kasi ako man mga lods nag-aaral din mga lods. Kumbaga lalagay ako dun sa para tayong sa grupo, kita nga. Ngayon mga lods, nakita na natin yung yung tatlong bagay o totally apat: normal, opaline, dominant, single at saka double. Totally bilang na natin apat kasi magkaiba yun although sakop ng dominant yan. Ngayon mga lods, doon naman sa spangle tayo. Ano ba ang pagkakaiba ng dominant factor, dominant page, single factor at saka double factor sa mga lods, itong spangle. So mga lods, punta na tayo doon sa ating tema mga lods. Ayan mga lods, kung nakikita niyo yung nasa monitor, yan mga lods, yan classic, kumbaga classic na single spangle mga lods. Yan yung classic. So ngayon, ano ba yung isa na yung mga lods? Ito yan mga lods. Ayan. Yan yung isang uri ng spangle. Kung mapapansin nyo, malinis yung pakpak niya, yung feather. Tapos ito, lang mga lods ito galing sa opaline to Ayan, mga spangle mga lods. Yan yung mga uri ng spangle. Ito yan, spangle na clear wings mga lods. Yan mga lods. Ayan. Yan yung mga uri ng spangle mga lods, na totally meron siyang totally yung lang muna tayo sa basic, sa dalawang klase mga lods. Kasi sinasabi nung yung pinaka siguro, sabihin na natin pinaka author nung
itong binabasa natin na ano to. Yung normal na marka ng balahibo ng pakpak ay nababaliktad. Kaya sa halip na itim na balahibo, puti, dilaw, ganon. Nagkakaroon ng yung nababago siya sa mga gilid, nababago yung spangle mga lord. Na may kabaliktaran na puti o dilaw na balahibo. Imbis na yung dating itim mga lods, napapalitan. Kumbaga mga lods, yung spangle na classic, ay sabing nababaliktad. Kasi galing siya sa kumbaga opaline. Na kasi ito mga selected na to mga lods eh. Kaya minsan may bahid pa, yung tinatawag na bahid. Galing siya sa opaline, hindi pa siya masyadong nalinis kasi merong clear wing at saka yung may bahid kung tawagin. Ngayon yung spangle na to, dalawang klase. Kaya minsan may spangle na siya pero hindi pa ganun kalinis. Kaya merong spangle na kung tawagin clear wings mga lods. Puntahan natin yung tinutukoy na spangle na clear wings mga lods. Tingnan natin. Ayan, hindi yan. Ayan mga lods. Ito yung tinatawag na spangle na sabihin nalinis na mga lods. Yun yung clear wings. Diba? Pansin nyo mga lods yung balahibo niya. Although lang mga lods ang spangle maraming maraming klase. Diba yung kulay niya. So kumuha lang tayo ng isang ibon na kulay blue na pakikita natin anong pinagkaiba ng spangle sa yung spangle na clear wing at saka yung tinatawag na classic mga lods. Ito yung tinatawag na classic mga lods. Ayan mga lods, may pagkakaiba siya. Ito spangle na rin siya na galing sa opaline. Diba kung naalala nyo nung natin yung opaline, nagkaroon na ng bahid dito na sabihin lumilinaw na. So ito maaaring galing siya sa opaline, luminaw siya pero hindi pa todo mga lods. Yun yung niya, kaya tinatawag siyang classic na spangle. Ngayon itong isa naman maaaring na-clear na siya kasi depende yan mga lods sa project kasi yan yung pinag-aaralan yung spangle na to. Ito base lang tulad sa dun sa na-research ko yung sa websites na-research ko. Maring ito siya malinis na tapos pinaris pa sa ganitong yan lumabas siya clear wing mga lods. Kaya nga may ito bibigyan ko ng konting kumbaga nadidilute siya. Ayun, pero iba pa yun mga lods yung tinatawag na dilute. Mapupuntahan din natin yan. Maring ganun na ito na ipares medyo malinis na kaya nung pinagsanibuli nakapagpalabas sila ng clear wings. Although mga lods, kahit yung nagpares ka tapos naglabas ng clear wings, may possibility pa rin maglabas siya ng ganito mga lods. Posibilidad pa rin yan kasi gaya ng sabi ko nga yung unang discuss natin kukuha ko ng isang sample mga lods. Parang kumbaga sa tao yung ninuno natin. Diba minsan ito lang to mga lods reality lang. Kung may medyo tamaan ng konti wala namang kasi gumagawa tayo ng example.
Parang ganito. Yung lolo't lola mo, matatangos ang ilong. Ba, sa side ng tatay mo, wala namang saratang ilong. Ngayon, yung lolo't lola mo, nagkaanak. O, di nandun nga sa parte ng tatay mo, ano. May magmamana dun sa tatay niya, pinakalolo mo, sa mga tsuhin mo, na may matangos ang ilong. Lods, parang gano'n yun. Pero may lalabas din sa side ng lola mo sa kabila, di ba? Kasi dalawa yung lolo't lola natin, side by side yan eh. Kumbaga both sides. May namamana ka rin doon. Yun ang natawag na jeans, mga lods. Yung naka-jeans natin. Parang ano, kung tawagin yung blueprint natin, mga lods. So ngayon, ang punto ko lang doon, lods. Pagdating doon sa ano, kahit sabihin mo halimbawa, di galing na sa tatay mo, ano, may sa mga tsuhin mo, mari ang tatay mo, nanay mo, matangos ang ilong, di okay, matangos ang ilong. Tapos, ang lolo't lola mo dun sa side ng tatay mo, merong tisoy, merong chinito. Tapos dito naman, ganun din, may mga kayumanggi, may mga ibang kulay silang lahi. So ngayon, na-modified siya sa tatay mo pa lang, may lumabas ng maganda, kumbaga. Bawa, tatay mo, lumabas, mistisong matangos ang ilong. So ngayon, ito ngayon, yung kumbaga sa tao, yung pinakaanak, totally apo. Ngayon, magtataka ka, merong, dahil nakapag-asawa yung yung, halimbawa, tatay mo, yung nanay mo. Yung nanay mo naman, may lahi na mga na mistiso rin, tapos tatay mo, matangos ang ilong. Tapos yung mga kapatid mo, kumbaga parang ito, lolo to apo, mga lods ha, dito tayo sa apo. Magaganda talaga. So, tataka ka, may lalabas na pangit. Ang tataka naman. Ano naman ito, bakit ganda ng nanay at tatay, ba't ganito itsura? Maaaring yan, mga lods, kumuha pa ng namanan niya sa parte ng tatay mo, sa lolo na sa parte ng tatay mo, o kaya sa lolo at lola mo na parte ng nanay mo, mga lods. Parang ganon. Kaya kumbaga sa babalik tayo sa pag-iibon, mga lods. Ganon yan. Kahit sabihin mo pares ng maganda yung ibon mo, kumbaga solid na. Pag po ganon, pa rin yun. Nilalabas pa rin na kakaiba. Although normal yun. Kahit itanong nyo man sa mga veterano, kasi ako, mga lods, hindi naman ako veterano. Pero, yun kaya ako nasasabi yun, may karanasan na ako sa mga ibon ko, mga lods, na bakit ito, ilang beses yung nagbubuga, wala na mga rainbow. Hindi na, wag na natin sabihin rainbow kasi minsan pinupuna ibibilang ko lang muna sa dilute. Kumbaga natutunaw, natunaw. Kasi may nakikita pa sila raw bahid kaya okay lang naman yan. Kung tinatawag na bahid, mga lods, dito yon. Dito, sa pakpak, mga lods. Kasi may pinosa ko. Although, naman, may point naman. Yung nagano sa akin, salamat doon sa doon sa idol natin na sabi niya, idol, hindi pa yan. Ganito pa lang yan. Okay. Naintindihan ko siya ngayon kasi tama nga naman kasi minsan hindi mo pa siya napupuro. Kumbaga, hindi siya 100%. Parang yung napanood kong na vlogger, sabi niya, ito, idol din natin to. Ako sabi niya, pagdating halimbawa, rainbow ang usapan, mga lods. Pag may ganito pa, kahit konting spot, hindi ko siya kino-consider na rainbow, sabi niya. So, ibig sabihin, mataas ang pamantayan ng idol natin na yan, mga lods. Siya, di sabihin maganda naman yun, mga lods, kasi sabihin, pag bumili ka sa kanya, quality talaga. Kasi tama nga naman, sa mga bilihan, pupunta ako sa mga bilihan. Yan, kumbaga sa balik tayo dito sa Spangle.
Kasi ang pinakamaselan mga lods, nasa ano na eh, nasa mga dilute at saka sa rainbow na eh. Kumbaga sa spangle mga lods, may dungis pa. Sasabihin sa'yo, spangle yan. Kailangan lang kung panahon na mataas ang presyo nito mga lods. Talagang ano eh, pag sinabing spangle, tapos medyo wala kang karanasan, tapos parang medyo mababa yung presyo nun. Mga panahon na yun mga lods ha. Ano kagad, parang kasi nagtanong ka na dun sa, may napagtanong ka na, ganito presyo. Tapos pagdating dito, mura. Kinukuha mo, no pala may diferensya ano yun. May pagkakaiba yun. Kagaya nito, mapapansin niya mga lods, malinis na yung bagwis niya. Ito, clearness niya. Pagdating sa isa, hindi pa mga lods, di ba? Yun ang pagkakaiba nun mga lods na sa pag-iibon mga lods. Yan ang pagkakaiba nun. Kaya ako nagpa-project ka na gusto mo clear, wala kang makikitang bahid na ganyan, yan, makaitim na yan. So, magtatagal ka sa pagpa-project kasi buburahin mo pa yan eh. Kailangan mo munang makapagpalabas ng clear, tapos clear din. So, nalabas na, although hindi 100% lahat ng anak clear, hindi. Kasi subok ko na yan mga lods. Totally, magugulat ka nga, iba-iba kulay ng ano mo, parakit eh. Kahit sabihin mo parehas blue yung ano mo, yung ang iparis mo. O, parehas blue. Tapos, clear na. Paglabas, may lalabas na green. Lalabas na violet. Kasi dun sa naunang lahi niya, nakukuha pa rin yun mga lods. Yung pinaka-jeans ng lahi niya, napapasok pa rin yun. Kaya yung iba, na dati, nung wala pa tayong alam nun, mga, kumbaga, ignorante pa tayo mga lods. Inaano ko yun, na parang tataka ako bakit napakasela nung at ganun yung totally, wala akong maintindihan sa mga sinasabi nila. Kung pala ganun yun, naintindihan ko lang yung mga lods nung nagkaibon na ako. Sabi ko, ganito pala yung sinasabi. Kasi may naringgan ako dati yung kakapanood ko ang mga baji o parakit mga lods, malawak ang hiwaga niyan. Talagang masisira ka dyan. Baka sabihin mo, ito surbol na to, mga anak ganito. Paglabas, hindi yung iba yung inaasahan mo mga lods. Marami na ako naringgan ganyan. Tapos nung ako na nag-ibon na yun, napatunayan ko yun mga lods. Oo nga, tama nga sila. Na talagang may hiwaga talaga sa parakit pag-ibon. Di kagaya ng mga lods yung sa mga opaline sa mga African lovebird mga lods alam na nung mag-iibon kung ibubugan nung niya lalo na kung alaga niya lahat, alam niya yung pinanggalingan, alam na niya kaya lang sa African nga lang sobrang dami ng karga, minsan nakakwentuhan nga ako sabi nga yan, Lods, ano ba yung si Boy karga? Sagot ko lang hindi ko pa napaganuhan niya, kaya kumbaga hindi ko pa wala pa akong pakialam doon, hindi ako nakapokus doon kasi ito yung gusto kong alaga kasi mga Lods talaga yung mga parakit kasi ang katangian gusto ko rito mga Lods, mababait sila ikumpara doon sa ibang ito kahit hindi mo i-handfeed to mga Lods, sila nature yata ng parakit o mga kids yan, yung baji talagang nature nila yung pagiging maamo mga Lods. Kaya yan, pag natapos natin tong sabihin, uubusin natin tong tema natin na to na patungkol sa spangle. Tapos lahat ng niya. Tapos dadako tayo sa yung behavior ng ng parakit, saka yung
ayaw ng parakit, yung bawal, yung mga hindi pwede, kaya minsan biglang bumubulagta, nawala tayong kamalay-malay na naglinis ka lang ng bahay. Kinabukasan, patay ang alaga mo, mga lods. Magtataka ka. Wala ka namang ibang pinakain. Bakit patay ang alaga? Yun, dadaanan natin yung mga lods. Kaya sumubaybay lang kayo, mga lods. So ngayon, balik tayo mga lods sa pinag-aaralan natin. Ito nga, yung spangle na to, mga lods. Yan. Yung nakikita nyo sa screen na yan, mga lods. Na at least ngayon mga lods, dahil medyo may knowledge na tayo doon sa normal, kailangan lods ito para maintindihan, dapat itinatanim natin to, talagang tinatandaan natin, kasi pag hindi, useless lang mga lods, kasi wala, bali mahirapan kang intindihin, kaya kailangan napapakinggan mo yung napapakinggan mo yung mga tema para alam mo kung ano yung mga diferensya ng opaline, ng normal, di ba? Na yun nga, napag-aralan natin yung dominant page, single factor tsaka double factor. Ngayon nandito na tayo sa sa spangle. Tapos ang spangle, lods, hanggang doon lang ako sa yung mababaw lang para muna tayo. Yung yung spangle clear wing at saka yung hindi clear wing. Ito, kagaya nito, hindi clear wing to eh. So doon lang muna tayo kasi ayan, ito clear wing. Mahirap kasi yung iaangat mo kagad mahirapan tayo, kaya kailangan doon muna tayo doon sa yung kumbaga basic mga lods. So ngayon, at least ngayon alam mo na yung spangle mga lods, yan na may bahid pa, tapos spangle na spangle na clear wing, yan mga lods. Alam na natin yung spangle na clear wings at saka hindi. Tapos alam mo na kung ano yung spangle mga lods, diba mga lods? So mga lods, sa susunod kung pag-aaralan naman natin, sana may muna mga lods, may mga natin, mga taga-subaybay. Kung natuwa ka sa video na to mga lods, paki-like tapos comment. Kung hindi ka pa nakasub, mag-sub ka na, idol. Ngayon, sa mga ka-idol natin, mga lods natin na talagang sumusubaybay rito, idol, lalo yung mga UB. Ito, para sa mga UB talaga to eh. Pwede rin sa mga veterans. Yan, malawak-lawak na yung natutunan nyo, mga lods. Alam nyo na yung diferensya ng spangle, galing tayo sa dominant, tapos bigla siyang nalinis. Kasi ang pinanggalingan natin eto, yan, yung dominant page. Ngayon, kalat. Tapos, paano malilinis? Yun nga, napunta tayo dito sa spangle. Yan. Kumbaga, lininis nila bigla. So ngayon, alam mo na yung dominant page, single factor, double factor, to spangle na clear wings at saka yung may bahid pa mga lods. Diba mga lods? Kaya at least nadagdagan na naman yung yung alam natin ngayon mga lods. Diba? Nadagdagan na ng 3%. Naka 11% na tayo yata mga lods. Hindi ko lang kung bilangin nyo na lang yung percent, nakakalimutan ko lang, basta kayo na bahala magdagdag mga lods. Basta may mga percent tayo na dadagdag. Mga lods. Kaya sa susunod ng
pag-aaralan natin, sana may natutunan kayo mga lods, ano? Sunod, pag-aaralan natin na yung galing tayo sa Spangle, di ba mga? Kumbaga normal, opaline, tapos nag-fade, mutation fade, tapos nag-Spangle mutation. So, punta tayo sa mga lods, sa cinnamon. Di ba? Tatanungin natin, ano ba yung cinnamon mga lods? Ano daw yung mga medyo nakasubaybay sa atin mga lods, alam nila yan. Kung ano yung tinutukoy kong na cinnamon. Alam nila yan mga lods. Ano yung cinnamon? Di ba, no? Na mutation. Ano itsura? Di ba, no? So, yun yung susubaybayan natin mga lods. So, pag-aaralan natin. Di ba mga lods? Hanggang doon muna tayo ngayon mga lods. Ngayon, kung sana mga lods, i-share nyo. Tapos, subscribe na para dumami yung grupo natin mga idol. Diba mga lods? Okay mga lods, hanggang dito muna. Sana na kahit man lang 3% o 5% may natutunan tayo mga lods. At lagi nating tandaan, ilagay natin na tayo walang alam para matuto pa tayo. Kasi pag pinalagay natin yung sarili natin masyado ka ng marunong, hindi na mag-aangat ang ating kaalaman kasi pinalagay mo yung sarili na ikaw ay marunong. Kaya lagi tayong nasa baba mga lods para matuto pa tayo ng matuto. Kasi ang mundo naman wala namang katapusan ng pagtuklas dyan mga. Nasa mundo tayo ng parakeets mga lods. Kaya ganun lang mga lods ang kung gusto nyo lang mga lods kasi ko lang naman yun para sa akin yun. Kung gusto nyo gumaya, maganda naman lods na manatili kang ipalagay mo yung sarili mong wala kang alam para patuloy kang matuto. Huwag tayong gagaya dun sa mga masyadong pantas sa sarili. Mahirap yun mga lods kasi pag naging ganun ka na, hindi ka natatanggap ng mali kahit kailan. Kahit alam mong mali ka, hindi ka natatanggap kahit kailan mga lods. Huwag tayong papari sa mga ganong klaseng tao kasi mga ganon yun. Mananatili ng ganon yun mga lods. Yun. Ako pag ganon yung tao, di na ako kumikibo sa ganon kasi kahit anong sabihin mo rin, di na makikinig yun kasi tingin niya siya pantas na siya hindi na makikinig yun. Kaya pag ganyan lods, ako iwas na ako sa mga ganun tao kasi kahit anong librong lalabas hindi na pakinggan kasi matalino na nga sa sarili niya Kaya yun lang sa akin mga lods, sa akin lang yun. Pero kung gusto nyong gayahin, magandang yun mga lods sa isang tao na mananatili kang mababa sa sarili mo, maganda yun kasi yun naman ang dapat sa tao di ba mga lods? Kaya mga lods, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Okay, maraming salamat. Bye-bye.